Nagluluksa ngayon ang mga Katoliko sa pagpanaw ni Pope Francis. Ayon sa Vatican, pumanaw ang Santo Papa sa edad na 88 dahil sa heart failure. Pero sino nga ba si Pope Francis? Higit pa natin siyang kilalanin sa balitang pambansa ni Dayan Querer ng PTV. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore. Ito ang malungkot na balita ni Cardinal Kevin Farrell sa Casa Santa Marta kahapon. Sa kanyang pahayag, pumanaw ang Santo Papa alas 7:35 ng umaga sa Roma. December 17, 1936, nang ipanganak sa Buenos Aires si Jorge Mario Bergoglio. Siya ang panganay sa 5 anak na mga Italianong migrante na si Mario Jose Bergoglio na isang accountant at Regina Maria Sivori na isang simpleng may bahay. Nagtapos sa Buenos Aires si Bergoglio ng elementarya at sekundarya at dito na nagsimula ang kanyang religious formation. Chemical engineering ang kinuhang kurso ng binatang si Bergoglio, ngunit kalaunan ay pumasok sa seminaryo bilang Jesuita matapos gumaling sa isang matinding karamdaman noong 1958. 1969 nang maging pari si Bergoglio matapos makumpleto ang kanyang novitiate at theological studies. Nakilala ang kanyang ministeryo sa pamagitan ng pagtulong sa mga kabataan at mga mahihirap. Taong 1992 nang siya italaga bilang auxiliary bishop ng Buenos Aires. Makalipas ang 6 na taon ay itinalaga naman siya bilang arsobispo. Dito nakilala ang simple niyang pamumuhay. Sa halip na tumira sa marangyang Archbishop's Palace at sumakay sa magarang sasakyan, mas pinili nitong tumira sa isang apartment, mag-commute ng bus at magluto ng sarili nitong pagkain. Lalo siyang nakilala sa pagsusulong ng kapakanan ng mga mahihirap sa pamagitan rin ng palagiang pagbisita sa mga komunidad at mga ospital. Malapit rin siya sa uring manggagawa at siya rin ay naging boses nila laban sa economic inequality at human trafficking. Taong 2001 naman nang siya ay tinalaga ni Pope John Paul II bilang kardinal. Pebrero 2013 nang magdesisyon si Pope Benedict XVI na magbitiw sa pwesto dahil sa katandaan at karamdaman. Isang buwan ang lumipas ay naihalalang arsobispo na si Jorge Mario Bergoglio bilang ika-266 na pinuno ng simbahang Katolika. Dito ay pinili niya ang pangalang Francis bilang parangal kay Saint Francis of Assisi. Siya ang unang Santo Papa na nagmula sa Americas at unang Jesuit Pope. Ipinagpatuloy niya ang simpleng pamumuhay sa Vatican. Tumira siya sa payak na guest house sa Vatican kung saan ay direkta niyang nakakasalamuha mga tao, lalo na mga mahihirap. Ilan sa kanyang highlight ng papacy ang usaping kahirapan, climate change, migration, economic inequality at mas inclusive at compassionate na simbahang Katolika. Simula nung siya ay maupo bilang Santo Papa, aabot na sa halos 1,000 ang nadeklara niya bilang mga santo. Aabot naman sa 61 mga bansa na ang nabisita ng Santo Papa. Kabilang na rito ang Pilipinas noong 2015 kung saan binisita niya mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban at Palo sa Leyte. Ang kanyang Papal Mass sa Quirino Grandstand rin ang naitalang pinakamalaking papal gathering sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Tinatayang 6 na milyon ang dumalo sa misa. Dahil sa pagmamahal ng Pilipino sa Santo Papa, binansagan siyang Lolo Kiko. Nabasag nito ang record na 5 milyon na naitala noong bumisita si Pope John Paul II sa Pilipinas para sa World Youth Day. February 14 nang isugod si Pope Francis sa Gemelli Hospital dahil sa bronchitis. Higit 1 buwan din ang inabot ng Santo Papa sa loob ng ospital. Ilang beses ding nagpakita ang Santo Papa sa madla matapos siyang ma-ospital noong Palm Sunday at Easter Sunday, kung saan siya ay nagbigay ng huling Urbi et Orbi blessing. Dayan Querer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.